Ano itong binabanggit? Merong naghain ng ethics complaint? Meron nga mga kapatid, meron Hmm. pong grupo ng mga kababaihan ang naghain nga po ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano. Women's groups po ito ha, academics, civil society orgs. Kahapon po inihain ito ng grupo tungkol po doon sa ipinost na video. I-check nyo nga kasi kagabi upon checking nung Facebook post na ito, nandun pa sa Facebook page ni Senator Pia Cayetano. Check lang natin kung hanggang ngayon naka-upload pa rin itong spliced video na ito mga kapatid. Sa mga hindi pa po nakakakita nitong splice or inedit na video, ayon po sa ilang mga grupo, ito daw po ay nagbibigay ng representasyon sa naging pahayag nga noong nakaraang linggo pa ni House Prosecutor at Akbayan na Representative Shell Jokno sa gitna po yan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Doon sa spliced video, ang kasama niya po doon or kausap niya ay si Senator Alan Peter Cayetano. But the video was posted nga po and up to now, tama, nakapost pa rin, up to now, hindi pa binubura, dyan po sa account ni Senator Pia Cayetano. Merong caption yan doon sa video mismo, nagbabakasakali lang. Kausapin po natin ang isa sa mga naghain po ng ethics complaint na ito, isa pong professor from Department of Political Science, co-convener din po ng grupong Every Woman at kasama din yata sila sa grupo ng Tindig Pilipinas, Professor Jean Franco. Good morning po. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga, Ted. Good morning. Good morning po, Prof. Morning. Eto nga po, una muna, ma'am, ano pong laman ng inyong ethics complaint at bakit po nagdesisyon ang inyong grupo na maghain nga po nitong ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano? Alam mo, ano ito talagang nabahala kami, no? At talagang nakakatakot yung nangyayari dun sa impeachment trial na pwedeng yung isang senator judge mag-upload siya ng spliced video sa kanyang verified Facebook page na kung saan ay lihis doon sa naratibo, no? Meron siyang sariling naratibo, at least doon sa katotohanan kung ano talaga yung naganap noong trial itself, no? Yung kanilang intervention nila mismo ni VP ay ni Senator Judge Pia Cayetano and Prosecutor Chel Jokno. Oo, para po dito sa mga kapatid natin na nakikinig at walang chance na mapanood po yung video, para po sa grupo ninyo, alin po doon ang pinaka nakakabahala at nakakatakot doon po sa ipinost na iyon na parang ano po ba, parang nagbago yung tunay na konteksto ng Yes, totoong oo. nangyari sa Kasi, impeachment? oo. Doon sa kanilang question sa, kumbaga, nung intervention ni Speaker, ay, sorry, Senator Judge Pia Cayetano, ang kanyang intervention ay gusto niyang malaman kung talagang fishing expedition, yung bid ng prosecution to subpoena the bank records. Kaya lang, ang sinagot sa kanya ni Rep. Jokno, hindi ito fishing expedition dahil ito ay may nakapag-establish ng probable cause noong pre-trial hearing sa House. Ngunit doon sa spliced video, may mga nabura, no? Mm. Na nagmumukhang inaamin ni Representative Jokno na spliced video nga, no? Ay, sorry, na kanyang fishing expedition nga, no? Ang kanyang ang ginagawa ng prosecution, which is actually farthest from the truth, no? So doon sa aming complaint, in-identify namin yung mga sentences na nawala doon sa spliced video. Oo. At ma'am, para po sa mga nakikinig sa atin ngayon, bakit po mahalaga na marinig din siyempre ng publiko kung ano yung naging pahayag ni Representative Shell Jokno? Well, dahil kailangan kung ano talaga yung lumabas doon sa impeachment trial, kung ano talaga ang totoong napag-usapan nila as recorded, yun dapat ang lumabas. Hindi yung parang nalilihis sa katotohanan, Oo. yung na-post na video. Alam mo, sa impeachment trial, hindi lang naman si VP Sara ang on trial, yung mga senator judges din. Kasi at the end of the day, kailangang impartial, fair at legitimate, no, yung kahihinatnan nitong impeachment trial.
higit sa lahat. Oo. Professor, specific kayo doon ano, sa splice videos na yon yung may sagutan po si Shell Jokno, na Mhm, kaunti may mga hindi isinama, and then yung nandoon din po si Senator Alan Peter Cayetano. mm. May information po ba kayo kung ito ba edited by Senator Pia Cayetano's group, or kinuha po ba ito sa isang, sabihin na natin na vlogger, ni-repost lang? Saan po galing mismo yung video? Anong balita doon? Wala kaming information regarding that, but as of yesterday, nakita namin na nakapost pa rin siya doon sa verified Facebook page ni Senator Judge Pia Cayetano. So talagang nakakabahala. Binigyan naman namin ng sapat na panahon ano bago kami nag-file ng complaint para tingnan kung iti-take down niya yung post, pero hindi talaga eh, no? Ano pong pinagkaiba nito doon sa mga nagsasabi na kayo naman, kung pupuntahan nyo naman, yung ibang mga senador o ibang mga mambabatas natin, meron din naman silang kanya-kanyang post nila. Ano pong pagkakaiba nun dito po sa ipinost mismo ni Senator Pia, para mas maintindihan lang din po ng publiko? Magandang tanong 'yan dahil kasi talagang ano, nabura kung ano yung, pinag-usapan nila. Alam mo yung, lahat ng, discussion sa MAPA Senado as a legislative institution or yung MAPA Senado as an impeachment court, lahat 'yan recorded. Lahat 'yan public record 'no. So parang na-tamper 'no, yung public record na ito, doon sa splice video at nakakabahala na senador mismo 'no, senador mismo ang, nag-post nito. 'Di ba lahat naman tayo, nilalabanan natin ang disinformation. Pero kapag, senador yung stature niya hindi naman siya ordinaryong tao ang nag-post ng disinformation, ng false narrative, talagang, dapat talaga siyang i-call out at, karapat-dapat lang talaga na may complain, 'di ba? Wala pa po siyang pahayag sa ngayon ano, pero kung sakali man po, kasi alam naman natin itong mga politicians natin who have Facebook pages or kung ano man yan, social media accounts, meron silang mga tinatawag na ano na mga content creator teams nila. Kung ang gawin niya pong dahilan ay sabihin niya na, naku po, hindi ako nag-post niyan, isa sa mga team ko, tatanggapin po ba iyon ng inyong grupo? Paano po? Alam mo, yung ano kasi kapagka nilagay mo sa post mo lalo na official Facebook page yun, verified Facebook page, meron ka ng accountability dun 'no, kahit sino pa yung nag-ano nun, sumulat nun. Parang yung mga ano rin ito, yung mga speeches na alam naman natin ginawa ng mga speechwriters, pero kapagka sinabi mo na yon, binanggit mo na sa floor, dineliver mo na, iyon na yun, 'di ba? Mm, So yun yung ano, yun yung, dilemma dito ni oo. Senator Cayetano. Hindi puwede idahilan ano, kahit pa sabihin mo na team ang gumawa, kung sakali man 'yun ang maging dahilan. Kasi up to now, hindi nga natin alam kung anong magiging sagot dito ni Senator Pia Cayetano. Even kami po, humihingi rin kami ng panayam sa kanya ukol po dito sa inihain nga Mm. na ethics complaint. Pero ano po ang hinihingi ninyo na gawin sana ng Senado dito po sa video na ito? Doon sa complaint namin, in-identify namin 'no, meron kaming matrix kung saan nandun ito yung nangyari according to the impeachment journal at saka yung ano yung ikinalabasan ng splice video. Tapos doon sa, hiling namin sa Senado na i-hear ito dahil ito ay isang, pangyayari na hindi karapat-dapat na nangyayari during the trial at, i-hear ang complaint na 'to at, bigyan ng karampatang, sanctions according to the rules of the Senate. O anong sanction po kaya ang nakikita ninyo na Oo. nababagay po dun sa ginawa po ng senadora? Yeah, oo. Alam mo, since first time ito na nangyari, 'no, na may ganitong, issue, hindi rin namin alam pero ang nilagay na lang namin doon sa, complaint ay, kung ano man yung, nakasaad sa rules ng Senate at saka kung ano yung, karampatang disciplinary actions na normally ginagawa nila sa mga ganitong pangyayari. Oh, and to inform the public, kasi ako po hindi, ano po mismo 'yon? May nakalagay pong sanction mismo para po sa mga senator judges natin kung sakali man may gawin silang ganito? Ano pong nakalagay doon? Wala. Ang Hmm. sinabi namin,
and I quote, no, in the light of the foregoing, we respectfully request that the Senate Committee on Ethics and Privileges initiate an inquiry into Senator Pia Cayetano's actions and determine the appropriate response under the Senate's Rules and Disciplinary Authority. Oo, Yun ang kung hindi po ito, ang gusto niyo po inquiry, investigation tungkol po dito sa nangyari, kung di po ito aksyonan ng Senado, ano pong plano ng inyong grupo at ano po ang magiging implication nito sa impeachment process ngayon? Patuloy naming siyempreng imo-monitor, patuloy naming i-advocate na bigyang pansin ito ng Senado. Ngunit I think kahapon sinabi na ni Senator Soto na chair ng Ethics Committee na maghi-hear daw siya sa August 6. Lahat ng mga complaints sa ethics ay i-hear na niya. Alam mo, yung Ethics Committee kasi parating ang paratang walang nangyayari doon. Kaya nga maraming mambabatas, hindi naman nila gustong maging chair ng Chair. Ethics Committee. Oo. So, tingin ko panahon na para patunayan ng Senado na may mga pagkakataon ding lumagpas sila dun sa tinatawag na kampihan, barkadahan, no? Para ipakita nila na ang Senado may kakayahang, no? Mag-seek ng accountability sa kabaro nila or katrabaho nila. Oo, Professor, hindi ko lang sure ano kasi sa haba nitong hearing natin simula nung na-post yung video. Meron na po ba isa sa mga senator judges ang nag-raise ng concern na ito tungkol po dun sa na-post na video ni Senator Pia? May nag-open na po Parang ba? wala, pero Okay. si Prosecutor Chel Jokno, I think immediately after the spliced video was posted, already reacted. Tapos kahapon si Prosecutor Luis, Tolosa. si Tolosa Mm. nagsabi rin, Mm. express. Oo. Kasama nga po namin siya kahapon. Ang naging reply nga po niya dito ay nakababahala po. Yun po ang naging tugon niya. So, ito rin po yung maganda makakataon na profesor, yung pong hearing ng Ethics Committee, kung magkakaroon man, na mapakinggan ang panig no, ni Senator Pia para, kumbaga, due process na ang inyo rin pong hinihingi. Ano po, profesor? Yes, totoo. Gano'n naman yung mga ganitong hearing eh. Hindi lang naman ito para, alam mo yun, para talagang usigin hanggang Mm, walang mm, katapusan. Pero mm, mabigyan siya ng pagkakataon. Alam mo, mm, magandang leksyon din ito, no, sa mga politiko kasi nagbabago, no, ang mode of communication nating mm, lahat at mm. lalong-lalo na the way you communicate to your constituents, no, yung mga politiko. So, siguro, maganda rin na sa pangkalahatan, magbalangkas din siguro ang Senado kung ano ang maaari nilang gawin sa mga ganitong incidents. Hindi lang kung may impeachment trial, Mm. kundi sa future activities ng Senado. Okay, so sa kabilang banda ho naman po no, ng issue dito po sa impeachment trial, kung mamarapatin niyo po, Professor, ano po ang inyong reaksyon bilang isa po sa mga ginagalang na political scientist po sa ating bansa? Dito hong mga napapanood natin, even kahapon is a very good example na nag-present ang prosecution ng dalawang testigo, yung pong defense hindi na po nag-cross kasi after all, wala naman dapat i-cross no at establish na nga yung mga basic no na impormasyon na hindi nila kinokontra. Pero doon po sa mga katanungan, mawalang galang lang po, ng iba't ibang senador, parang sila ay nagko-cross, no? Ibig sabihin din po, doon, naglulutangan na yung mga kulay, eh. Hindi ba? Oo. Pag ho ganun na, nasabi nga ho ninyo, no, dapat ang mga senator judges po ay kumaari lang nga, ikubli, no, ang kanilang mga inclinations po at kampihan. Ano po ito? Paano ho natin dapat tanggapin ito? Ay hindi katanggap-tanggap ano, kasi alam mo, ano yung mga tanong nila, naiintindihan ko, political din naman ang Mm, impeachment 'no, sinasabi natin palagi yun mm, 'no. Pero kailangan yung tanong mo, i-couch mo rin na ang tanging, what you call this, ang tanging hiling mo or ang tanging hangarin mo mm. ay to ferret out the truth, 'di ba? Okay, oo. So, may mga iba nakikita ko gano'n ang ginagawa nila. Kasi sabi ko nga kanina, ang mga senador, on trial din dito kung, Mhm, kikilos sila, i-intervene sila para maging impartial at para alamin ang katotohanan. Bigyan mm, ng pagkakataon ang defense at prosecution na mm. malayang, ah, balangkasin ang katotohanan. Pero kung hindi nila gagawin 'yun, alam mo, at the end of the day,
ang Senado bilang institusyon ang magsasuffer eh. Kasi yung kredibilidad niya, legitimacy, yun ang maapektuhan. Okay, sige po. So kami po ay katulad po ninyo, aantabay sa magiging aksyon kung meron man ng Ethics Committee Chairman dito po sa inyo pong protest, sa inyo pong reklamong ito. At yun nga po sana, no? Magkaroon po dito ng pagdinig para mapakinggan din natin yung panig ni Senator Pia Ontiveros. Salamat po, Professor Jean. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.